Nais ko pong ibahagi ang kwento hingil sa aking ama na hindi ko kilala o nalaman ang tungkol sa kanya hanggang sa kinailangan ko ang kanyang tulong. Maglalabing 2 taong gulang ako noon nung bumiyahe kami ng Pilipinas kasama ang aking lolo. Opo, lumaki po ako sa aking lolo at walang mga magulang. Ang kwento sa akin ni lolo, ang aking ina ay yumao sa isang aksidente habang ako ay 1 buwang gulang pa lamang. Dahil wala pa akong kamuwang-muwang sa mundo, lahat ng kwento ni lolo ay pinaniwalaan ko. Natanong ko din minsan sa kanya ang tungkol sa aking ama, ngunit ang sagot niya lang ay wala na. Kaya naman naisip ko, baka katulad din ng aking ina. Wala akong magawa kundi tanggapin ang sitwasyon ko. Na kahit na minsan, sumagi sa isip ko ang tungkol sa kanila. Bagamat hindi ako lumaki sa piling ng aking mga magulang, si lolo, pinuno niya ng pagmamahal, pag-aaruga na katulad ng isang magulang ang pagpapalaki niya sa akin. Sa katunayan, hindi ako nakaramdam ng kakulangan. Hindi ako nakaramdam ng inggit sa ibang mga bata na bakit yung mami nila, hinahatid sila sa paaralan, pinaghahanda ng baon, binabasahan ng libro bago matulog, o ang makipaglaro dahil ang lahat ng iyon ay ginawa rin ng lolo ko. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng aking kaalaman, gaya ng magbasa, magsulat, mga takdang aralin at iba pa. Kahit na abala sa trabaho si lolo, naglalaan pa din ito ng oras para sa akin. At kada buwan, dinadalaw namin ang puntod ni na lola at ng mami ko. Meron akong kaunting memorya ng aking lola. Pumanaw siya sa sakit na cancer at tuluyan na niya kaming iniwan ni lolo nung ako ay nasa 6 na taong gulang. Kaya magmula noon, kaming 2 na lang ni lolo ang magkasama, magkaramay at magkapamilya. Minsan, lalo na kapag Pasko, nagpupunta kami sa isang malayo naming kamag-anak ni lolo. Pero bibihira lamang ito mangyari dahil na rin sa distansya ng lugar. Kaya madalas ang mga kasama naming magdiwang ay mga kapwang Pilipino din sa komunidad na iyon kung saan kami nakatira doon. Kahit na hindi kami magkakamag-anak, para na ring pamilya ang turingan namin sa bawat isa. Sa pagdiriwang iyon, madalas din akong makakain ng mga putahing Pinoy. Nakakatuwang pagmasdan ang mga kababayan natin na nagtitipon-tipon doon at nagsasaya, lalo na marami din doon ang merong miyembro ng pamilya na malayo sa kanila. Magmula ng bata pa ako, aktibo na ako sa sports. Isa sa mga hilig ni lolo ang manood ng baseball at basketball game. Kaya naman, nakahiligan ko na din ito. At nung nagsimula akong mag-aral, hindi ako nahiya na sumali sa mga palarong ito sa paaralan, na ang paborito kong asignatura ay physical education. Kahit saang lugar, basta makalaro ako, sasalihan ko. Akala ko, lalaki akong malusog na bata. Kumakain naman ako ng mga masusustansyang pagkain. Meron akong mga iniinom na bitamina, nag-eehersisyo at hindi naman ako nakaranas ng gutom. Pero hindi ito naging sapat. Nagsimulang bumagsak ang aking katawan nung ako ay 11 taong gulang. Unang sintomas ko ay para akong may trangkaso. Nanghihina, nawala ng ganang kumain. Nagpatingin kami sa doktor pero niresetahan lang ako ng gamot para sa sipon. Subalit ilang araw na ang mga nakalipas, hindi bumubuti ang pakiramdam ko. Sa katunayan, mas lalo pa itong lumala. Bukod doon, nadagdagan din ito ng pananakit ng tiyan at hindi lang iyan, nag-iba din ang kulay ng aking ihi. Kaya naman dito na ako ibinalik sa ospital at nagsagawa ng mga nararapat na laboratorio upang masusing suriin kung ano ang aking sakit. At dito namin natuklasan ang tunay kong kalagayan. Na-diagnose ako na meron akong chronic liver failure. Magmula noon, labas at pasok na ako sa ospital. Maraming karayom ang itinusok sa aking balat. Nung una,
Labis ako nasasaktan kapag kailangan akong turukan, hanggang sa naging manhid na lang ang katawan ko. Kasabayan nito, matinding pagbabago din sa aking lifestyle. Ang dati kong masigla at malusog na katawan ay tuluyan ng nag-iba at ang aking katawan ay nangayayat. Ang isang payo sa amin ng doktor, habang tumatagal, mas lalong lalala ang aking sitwasyon kung hindi ako sasailalim sa isang liver transplant. Ipinila ako ng lolo ko, pero napakaraming pasyente ang nangangailangan nito. At dito nangamba ang lolo ko na kung mag-iintay kami doon, may posibilidad na hindi ko na ito maantay. Kaya naman ayaw niyang intayin na mangyari iyon at dito siya nagdesisyong lumipad kami sa Pilipinas. Dahil mas maraming kamag-anak ang nakatira dito daw kami makakahanap ng maaaring compatible sa akin. Dahil mas maraming kamag-anak na pwedeng itest kung match ito sa akin at maoperahan ako kaagad. Kaya naman nung pinayagan akong bumiyahe ng mga doktor, dito kami umuwi. Kahit na nasa biyahe kami, wala pa rin akong ideya hingil sa aking ama at nalaman ko na lang ito nung kami ay nasa ospital. Sinabi sa akin ni lolo na merong darating na kamag-anak namin na kikitain doon at kailangang itest kung magmamatch ba ito sa akin. Habang nag-iintay kami, nakita ko ang dalawang lalaki na naglalakad papunta sa aming direksyon. Isa nakasuot na t-shirt at ang isa ay nakasuot ng sleeveless. Mula sa malayo, para silang bida sa isang palabas sa aking paningin. Pakiramdam mo merong pa-slow mo effect at bentilador dahil ang buhok ng naka-sleeveless ay gumagalaw. Sa isip ko, talagang naka-sleeveless para makita ang tattoo. At nung nakalapit na ito sa amin, biglang nagsalita yung lalaking naka-t-shirt habang nakatingin kay lolo. Hindi ba parang sobra na kayo? Nagpakita lang kayo o tumawag dahil meron kayong kailangan? Wala kayong respeto? Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyong panglalait sa amin. Wika nito. Huwag kang mag-alala, pareho lang tayo ng iniisip. At kung ako lang ang tatanungin, maniwala ka man o sa hindi, ito ang pinakahuli kong gagawin. Pero may sakit si Jonathan. Sambit ni lolo. Baka akala nyo nakalimutan ko na yung nakaraan. Bakit di kayo humingi ng pasensya? Pasumbat na sambit ng lalaki. Bakit ako hihingi ng pasensya? Naiiritang sagot ni lolo. Habang nagkakainitan ang lalaking iyon at si lolo, yung lalaki namang naka-sleeveless, hindi nakisali, hindi umimik o hindi rin sumagot. Nandoon lamang siya nakatayo at ang kanyang paningin ay paikot-ikot. Ilang saglit pa, nagtagpo ang aming tingin at bigla itong ngumisi na tila ba nang aasar. At hindi nagtagal, nagulat ako dahil na-flex niya ang kanyang mga biceps upang makita ko kung gaano kalaki ang kanyang muscle sa braso. At nagsalita ito ng, "Lakas ko!" at tumawa ng nang aasar. Sa isip-isip ko, what the heck is this guy doing? Sa pagtawa niyang iyon, nakita ko ang kanyang ngipin ay sungki at may isa itong dimple sa pisngi. Nung hindi ako nag-react, nagkibit balikat lamang siya at inikot muli ang kanyang paningin sa paligid. Sa pagkakataon ding ito, kahit na nagkakainitan na ng ulo ang lalaking kausap ni lolo at si lolo, pero ipinakilala pa rin niya ako. "Jonathan, say hello to your dad." Utos ni lolo sa akin. "Hello," sambit ko sabay, nag-gesture ako na makikipag-handshake ako. "Hindi yan ang daddy mo, siya ang daddy mo." Biglang sambit ni lolo at itinuro ang lalaking naka-sleeveless. "Huh?" Nasabi ko bigla sa sobrang pagkagulat at tiningnan ko yung lalaking naka-sleeveless na merong malaking tattoo ng ibon sa braso. Anak?" Sambit niya dahil maging siya ay nagulat. Ang unang ekspresyon ko sa kanya ay matangkad at matipuno. Pero merong kakaiba sa kanya. Hindi siya normal. Normal na gaya ng mag-isip na tulad ng kanyang kaedaran. Siya ay merong kapansanan sa kanyang pag-iisip at ang level nito ay nasa pagitan ng 5 taon hanggang 7 taon.
Ganoon ito kababa. Matapos akong ipakilala, tinawag na sila ng nurse upang masimulan silang kunan ng dugo, x-ray, ultrasound, at iba pa para malaman kung match ba o pwede silang mag-donate. Ang lalaking nakasagutan ni Lolo ay kapatid ng aking ama. Nais kong tanungin ang lolo ko kung anong kwento, paano nangyari o kung anong nangyari, pero wala siya sa mood. Kaya naman nagdesisyon akong napalipasin muna ang hindi magandang hangin nung araw na iyon. Hindi ko mapigilang mag-isip kung paano nagustuhan ng aking ina ang isang tulad niya. At ang mas nakakagulantang pa dito, ngayon ko lamang natuklasan na siya ay buhay. Marahil dahil sa kanyang kondisyon, posibleng inilayo ako ni Lolo at siya ang tumayong guardian ko, pero kung ano pa man ang kanyang dahilan, ang puso ko ay bahagyang natuwa nung nalaman kong hindi ako tuluyang ulila sa magulang. Nagpaalam ako kay Lolo kung pwede kong bisitahin ang lugar kung saan nakatira ang aking ama. Batid ko sa kanyang mga mata ang pag-alala, kaya naman sinabi ko na, "Lo, wag po kayo mag-alala, mag-iingat po ako para hindi po ako lalong magkasakit." Pumayag siya na makasama ko ang aking ama ng 3 araw. At kinausap ang lalaking nakasagutan niya sa ospital na tiyuhin ko pala. Siya ay ang nakababatang kapatid ng aking ama. Kita ko sa mukha niya na hindi siya interesado na makilala ako. Nababasa ko sa kanyang mga tingin na ayaw niyang pumayag. Pero nung ibinaling niya ang kanyang tingin sa kapatid, pinagbigyan ang nais ko. Nung dumating ang araw na hinatid ako ni Lolo sa bahay nila, baka sa mukha ng aking ama ang pagkasabik. Pagkadating ko doon, inalok niya ako kaagad ng chichirya sabay sabing, "Eto masarap." Bawal po ako ng maalat, mahina kong sagot. Sagot niya ng maigsi. Meron akong mga dalang pagkain gaya ng prutas at gulay. Kabilin-bilinan sa akin ni Lolo na iyon ang kainin ko at palaging mag-disinfect dahil mahirap akong magkasakit kahit na simpleng sipon o ubo o kahit ano pa ito na baka lalong makaapekto sa kondisyon ko. Batid ko ang pagkabalisa ng aking lolo dahil labis siyang nag-aalala sa akin, lalo na kinakabahan din siya sa resulta sa kakatest pa lang ni uncle at ng aking ama na meron pa itong ilang mga araw na iintayin bago ito lumabas. Nakatayo lamang ako doon at maya-maya pa nagsalita ang aking ama na, "Sama ka?" Tanong niya sabay na i-flex na naman niya ang kanyang muscles sa braso. "Ay oo nga, maganda yan mag-banding kayo mag-ama. Kuya, huwag mong iwan si Jonathan ha. Ikaw ang magbabantay sa kanya ngayon. O eto yung cellphone mo, tawagan mo ako kapag may kailangan ka ha." Wika ng aking tiyo. Hindi ako tumanggi at sinundan ko lang siya. Nagsimula siyang maglakad at napansin ko na habang siya ay naglalakad, ang kanilang mga kapitbahayan ay kilala siya. Nagtungo kami sa isang katamtamang laki ng gym. Kilala siya ng may-ari dahil agad siyang binati nito. Pagpasok niya doon, nakita kong nag-assist sa kanya yung may-ari at dumiretso siya kaagad sa weights at nagsimulang mag-ehersisyo. Habang pinagmamasdan ko ang aking ama, hindi ko mapigilang matawa. Sa nasabing gym na iyon, meron siyang sariling pwesto. Ang karamihan na naroroon ay nakikinig sa musika habang abalang nag-eehersisyo. Pero siya, pagkakuha niya ng weights, dumiretso siya sa harapan ng TV at inilipat sa channel na nais niyang panoorin. Hawak niya sa isang kamay ang isang mayroong 10 kilong bigat na weights at nagsimula itong magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Sambit nito. Nung marinig ko iyon, hindi ko mapigilang matawa. Sabay, bumalik siya ulit sa number 1. At ganoon muli ang kanyang bilang. Matapos niya itong ilang beses inulit, inilipat naman niya ito sa kabilang kamay
At doon nagsimula na naman siyang magbilang mula 1 hanggang 50. Bukod sa weights, gumamit din siya ng pull-up bar at sinimulang maglambitin at iniangat ang kanyang sarili ng paulit-ulit hanggang sa makarating siya sa number 9 at 50. Matapos noon, ang sumunod niyang ginawa habang nakalambitin, itinaas niya ang kanyang mga binti para naman sa core muscles niya. May mga 30 minuto na ang lumipas. Tinanggal niya ang kanyang suot na damit at dito ko nakita ang kanyang abs, magandang muscle sa likuran. Sa totoo lang, nalibang ako habang pinapanood ko siya dahil bukod sa abala siyang magbilang at mag-ehersisyo, naninigaw din ito sa mga taong napapadaan at nahaharangan ang TV. Oy, 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 oy! Alis! Alis! Yan ang madalas niyang sabihin gamit ang kanyang malalim at malabruskong boses. Nasaksihan ko din na may mga babae sa gym na iyon ang napapawaw dahil sa kanyang magandang pangangatawan. Nakaupo ako doon sa loob ng aking backpack. May baon akong 2 slice ng whole wheat bread at maliit na sachet ng strawberry jam. Kinuha ko ito at sinimulang kainin. Maya-maya pa, lumapit siya sa akin. Ay, carbs yan. Pwede kang tumaba dyan, dapat karne lang. Wika niya. Ito po ang klase ng pagkain na pwede kong kainin, sagot ko. Ah, maikli na naman niyang sagot. Hindi ko na malayang 3 oras na siyang nag-eehersisyo doon. At nung matapos na siya, nagsalita siya ng, gutom na ako. At nagpaalam kami sa lalaking may-ari na akala ko siya nga ang tunay na may-ari, ngunit hindi pala. Mali na naman ako ng akala dahil ang tunay na may-ari ng gym na iyon ay nakapangalan sa aking tiyo at sa tatay ko. Yung nag-assist sa kanya doon sa gym ay manager at caretaker ng pasilidad. Sumunod naming pinuntahan ay isang katamtamang laki ng restaurant na naghahain ng mga pagkaing Pinoy. Dire-diretso lang siya doon at binati siya ng silbidora at tinuro kung saan siya uupo. Hindi na siya nag-order at walang segundong pag-iintay, inihain na nila ang pagkaing kakainin niya. Sa isip ko, mukhang madalas siya ditong kumain na, alam na din nila ang gusto niyang kainin. Kain tayo, masarap ang karne, walang fats, di ka tataba. Wika niya. Dito ko lang napansin na walang nakahaing kanin sa pagkain niya. Lahat iyon ay puro karne at may kasamang gulay na adobong kangkong. Habang tinitingnan ko ang menu para tingnan kung meron ba akong pwedeng makain, bumalik ang silbidora na merong inihain na isang basong fresh milk at isang maliit na bowl na Caesar salad. Ito po ang bilin sa amin na pagkain nyo, sabi ni Sir. Wika ng silbidora. Nakita niya ang pagtataka ko sa aking muka. Kaya naman nagsalita siyang muli na, si Sir James po, kapatid ni Sir Joey. Sila po ang may-ari nitong restaurant. Kaya kapag may kailangan ka pa, nandun lamang ako, pwede mo akong tawagin. Enjoy your meal. Wika niya nang nakangiti at umalis. Nung marinig ko iyon, isa pala ito sa kanilang mga business, sabi ko sa sarili ko. Habang kumakain ang aking ama, nagbibilang din ito ng karneng sinusubo niya. Kaya naman, nagtanong ako, ganito ka ba kumain? Kailangan mong magbilang? Oo, 50. Sambit niya nang nakangiti at kumain muli. Matapos namin kumain, sabi niya, kailangan mo ng atay ko? Hilo ako konti kasi daming dugo nilang kinuha. Okay lang po, tsaka hindi ko po kayo pipilitin, sagot ko. Sa sagot kong iyon, iniwas niya ang tingin sa akin. At nagsimula siyang magtanong tungkol sa akin. Mga bagay na nais kong kainin o mga dapat kong kainin. Hindi lang yan, tinanong din niya ang mga hilig ko, mga paborito ko, at iba pang mga bagay hingil sa akin. At matapos naming kumain sa restaurant, bumalik kami sa bahay nila at doon may nag-iintay na van.
At ang bintana ay malinaw na parang salamin. Kitang-kita mo ang nasa labas at kitang-kita din ang mga taong nakasakay sa loob ng sasakyan. Maliban lamang sa bintana sa gawin ng driver at front passenger seat na ang nasabing bintanang iyon ay tinted. Sumakay kami at nagtungo kami sa isang private resort at dito siya nag-swimming ng mahigit 1 oras. Kaya pala, maskulado ang kanyang pangangatawan dahil sa extreme physical activity na ginagawa niya araw-araw. Sa pagkakataong ito, si Uncle James ang sumundo sa amin. At pagka-uwi namin, kumain lamang ng snack ang aking ama at ito ay natulog. Hindi ko akalaing may kita kita, wika ni Uncle James. May naikwento ba sa iyo ang lolo mo? Dagdag nito. Umiling ako sabay narinig ko ang bulong niyang, yung matandang yun, taas pa din ng pride. At dahil bakas na bakas sa ekspresyon ng mukha ko na nais kong malaman kung ano ang nangyari, hindi na niya ito pinatagal at ikinuwento niya sa akin kung anong nangyari sa kanyang kuya. Masayahin, mahilig sa sports at pilyo ang kanyang kuya. Likas din daw itong matulungin. Nagtungo ito sa bansang Amerika dahil sa impluwensya ng kanilang tiya. Doon, nag-aral siya ng medisina ng 2 taon at naging isang certified paramedic. Bukod doon, kabilang din ang aking ama na nagbobolontaryong bombero. Nakilala niya ang mami ko nung isang beses itong na-emergency habang ito ay nasa business trip sa ibang state. Nagkataon ang aking ama ang naka-duty na paramedics noon. Nagandahan siya dito at hindi lang iyan, pareho silang Pilipino. Habang nandoon pa si mami, sinubukan niya itong ligawan at kinuha ang kanyang numero. Bago pa bumalik ang nanay ko sa California, nagpapalitan na sila ng mensahe at nag-uusap ng madalas sa telepono. Nagtagumpay siya, nagkaroon sila ng relasyon, ngunit si Lolo, hindi pabor sa aking ama. Dismayado siya sa napiling lalaki ng aking ina, lalo na ito ay may magandang propesyon na isang abogado. Na sa tingin niya, hindi sila nababagay dahil mababa ang klase ng trabaho ng aking ama kumpara sa kanyang anak. Sa kanyang pagtutol, madalas na nag-aaway ang mag-ama at magmula noon, naputol din ang kanilang relasyon. Kahit na hindi pabor si Lolo sa aking ama, mas pinili ng mami ko ang tibok ng kanyang puso at ako ay nabuo. 1 buwan matapos akong ipinanganak, bumisita daw si Lolo at Lola sa lugar kung saan kami nakatira. Nais magpakita sa kanila ni mami pero hindi pa daw handa si Lolo na makita ang aking ama. Kaya tumuloy ito sa isang hotel. Ang pagkakaalam ng lolo ko, ang anak niya lang ang mag-isang kikitain nila doon. Pero hindi pala ito ang pakay ng aking nanay. Kasama din ako ng aking mami na naka-check-in sa nasabing hotel. Plano niyang ipakilala ako sa aking lolo at lola na nagbabaka sakali na sa oras na makita ako, lalambot ang kanilang mga puso. Noong mga panahong iyon, naka-duty naman ang tatay ko kaya hindi siya nakasama at balak na magpakita o sumunod na lamang kinabukasan na may kalakip na pag-asa na magkakaayos din ang lahat. Noong araw na ding iyon, si Lola hindi nagdalawang isip na buhatin ako noong oras na makita ako. Kasabayan nito, pinili din ng mami ko na hindi magkatabing kwarto at magkaiba ng palapag. Iniiwasan niya kasing mag-init ang ulo ng lolo ko kung sakaling makita niya ang tatay ko doon. Naging maayos naman daw ang lahat ng gabing iyon. Ngunit bandang mga 2:00 ng madaling araw, nagkaroon ng sunog at umakyat ang usok nito patungo sa mga sumunod na palapag. Nagkaroon ng alarm, maraming tao ang nagpanik. Noong mga sandaling iyon, nagkataon na kinuha ako ni Lola at nais akong makasama kahit isang gabi. Ako, si Lolo at Lola, nakuhang makalabas ng ligtas. Sa isip ni Lolo, uunahin niyang iligtas muna ako at si Lola dahil
mas mababa ang palapag ng kanilang kwarto. At habang sila ay tumatakbo palabas, ilang beses niyang tinatawagan ang nanay ko. Ilang saglit pa, kumapal ang usok at nagkaroon din ng problema sa sprinkler, kaya hindi ito kaagad na apula at mabilis na kumalat ang usok at apoy. Mabilis naman daw dumating ang mga rescuer at mga bombero. Nung dumating ang aking ama sa nasabing nasusunog na gusali, agad niyang nakita sina lolo, lola at ako. Nung mapansin niyang wala si mami, hindi siya nag-atubiling pumasok sa loob ng nasusunog na gusali. At ang sumunod na nangyari, natagpo ang magkatabi ang aking mga magulang sa palapag bago ang mag-rooftop. Marami sa mga biktima ang natrap doon. Sa nasabing sunog, kabilang ang aking ina sa 10 pumanaw gawa ng suffocation. At ang aking ama naman ay critical, na halos ilang linggo siya sa ICU at nung makarecover, malakas naman ang kanyang katawan. Pero dahil sa brain damage, nagkaroon siya ng cognitive impairment kaya siya ganoon kumilos, magsalita na parang bata dahil limitado o napakabagal ng magproseso ng kanyang utak. Nung malaman ko ito, naiintindihan ko na ang sitwasyon, lalo na matapos kong makausap ang aking lolo. Sa sinapit ng aking ama, hindi niya kayang akong alagaan. Kaya naman sina lolo at lola ang umako ng responsibilidad. At dahil walang malapit na kamag-anak si Papa doon, inuwi na ito ng bansa. Sa nangyaring insidenteng iyon, nagkaroon din ng matinding trauma ang aking ama. Ayaw niya ng madilim o maliit na espasyo. Kaya pala, sumasakay lamang ito sa van dahil malaki-laki ito at ang bintana ay hindi tinted. Paminsan-minsan, naalala niya ang pangalan ni Mami pero hindi niya ako maalala. Bukod doon, napag-alaman ko din na wala palang balak na ipakilala ako ni Lolo sa kanya dahil magpasa hanggang ngayon, sinisisi pa din ng lolo ko ang aking ama sa pagkawala ng aking ina. Na kung sana nakinig lamang daw ang kanyang anak, na kung sana hindi siya ang pinili ni Mami, na kung sana hindi sila naghotel, buhay pa sana ito bilang isang alaalang naiwan ni Mami. Dito pa lang ako nagawang tanggapin ng aking lolo at ibinuhos ang kanyang pagmamahal. Nung malaman ko ang lahat ng ito, sa murang edad kong iyon, hindi ako nakaramdam ng galit o hinanakit sa aking lolo kung bakit niya itinago ito sa akin. At inamin niya rin sa akin na ang kanyang puso ay nababalutan ng matinding puot. Dahil kung sinisisi niya ang aking ama, mas sinisisi niya ng matindi ang kanyang sarili. Na kung sana tinanggap niya ang nais ng kanyang anak. Na kung sana pinahintulutan niya ang relasyong iyon. Na kung sana tumuloy sila sa bahay na tinitirhan namin noon, imbes na hotel, marahil buhay pa sana ang mami ko ngayon. Sa kanyang labis na pagsisisi, ibinuhos niya ito sa akin upang mabawasan kahit katiting ang bigat ng kanyang nararamdaman. Lalo na sa mga nabitawan niyang masamang salita, hingil sa aking ama at sa pamilya nito. At sa mga araw na pag-iintay ng resulta, kung match ba kami, tumagal ng linggo ang panahon na kapiling ko ang tatay ko. Pinayagan ako ng lolo ko na makapiling ang aking ama ng mas mahabang oras. Bukod sa halos kalahating araw na pag-eehersisyo, naglalaro kami ng video games, board games, pinanonood ang paborito niyang programa sa telebisyon o ang pamamasyal sa ibang lugar. Bukod sa nakangiti siya kapag tinatawag ko siyang daddy, nagsabi din siya sa akin na, Jonathan, bigay ko sa iyo buong liver ko kasi ayaw kitang magkasakit, malulungkot ako. Wika niya nang umiiyak. Maliban din dyan, kumain din siya ng carbs gaya ng kanin, tinapay at ibang dairy products. Ang dahilan, para pareho kami ng pagkain at maging healthy din ang kanyang liver. At masusi niyang sinunod ang mga payo ng doktor para sa paghahanda ng operasyon.
Mahigit ng 10 taon mula nang naging matagumpay ang aking operasyon. Ako ay gumaling. Matapos noon, nakiusap ako sa aking lolo na nais kong manirahan sa bansa kasama ang aking ama. Nung siya ay nagretiro, bumalik siya at kaming tatlo ay magkasamang naninirahan sa isang bahay. Ako ngayon ay kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo sa Estados Unidos. At araw-araw, tinatawagan ako sa video call ng aking ama. Kung minsan nakakasawa, kung minsan nakakamiss. Gayunpaman, ako ay labis na nagpapasalamat dahil sa kanya, nadugtungan ang buhay ko, nakilala at nakasama ko siya at nagkaroon ng tsansang magpatuloy upang maabot ang nais ko sa buhay.